Welcome back dito sa programang naghahatid ng siyensya, teknolohiya, inovasyon at ng saya dito lang sa Tech Negosyo. And for this episode, pag-uusapan po natin ang mga iba't ibang technical services na na-develop po ng ating Standards and Testing Division na maaaring makatulong sa ating mga MSMEs. We have here from Hylas Marketing Corporation, si Miss Joy Sombrino, who is the Marketing and Production Planner of Hylas. And the other side po, si LB May Barrientos, Professional Food Technologist po, and who is in charge of QA. To complete the picture, of course, siyempre po yung mga nagsasagawa ng mga R&D. Si Miss Rachel Percon, siya po ang Chief ng Standards and Testing Division. Welcome po sa ating show. Please tell us something about Hylas. Si Hylas po is kilala as total agribusiness. We export through different countries. One of our products is fresh mango and dried mango, pineapple, and papaya. The other is the okra, which is the most of the product we export then. And then our purees and extracts, frozen calamansi extract na we do export din. Si Hylas is in 45 years in food manufacturing po and exporting as well. Si Hylas is also nag-aano na rin siya ng mga research and development po ng iba't ibang mga products sa tulong na rin ni DOST. Gaano naman po katamis ba ang relasyon ninyo ngayon with ITDI? If we can describe the sweetness of the mango that we supply, gaya na rin ang pagiging affiliate namin kay DOST. Wow. We are very open para sa mga bagay na gustong o mga projects na gusto pang gawin ni DOST. Kwento mo naman sa amin para malaman naman natin ng ating mga manunood kung ano ba talaga yung nagagawa natin for Hylas and all the other industries out there for them to know what we can really deliver to serve them. Yes, okay. So, isa po kasi sa mga services that we are offering po sa Standards and Testing Division of the DOST ITDI is the food safety testing. So, this is in line with RA 10611 or the Food Safety Act of 2013 ng ating bansa. So, with this batas na ini-implement natin, we are trying to regulate. Gusto nating i-regulate yung mga products and yung food safety status ng mga products in the market. This is to protect our consumers, and at the same time, to make our products more fluid. Mas nagiging marketable yung ating product. Kasi alam natin yung ating mga consumers right now, they are very conscious. Gusto din nating iparamdam sa kanila na merong services ang DOST na pwedeng pakalmahin yung ating mga consumers na yes, you can be comfortable and confident that these products in the market na na-test ng DOST are really guaranteed to be safe for human consumption. How do we really develop all these tests, no? Especially for the mango and the other products of Hylas? Yeah, so for dried fruits, nag-validate tayo. So when we say validate ng isang method, so pinag-aralan natin yun sa laboratory na yung mga tinetest natin ay really accurate, reliable, and globally acceptable yung ating mga resulta para i-test yung mga preservatives naman that they add into the food. For dried fruits po, ang nilalagay po nila ay sulfite. Okay. And then for the purees, minsan po may mga manufacturers tayo, they add sorbic acid or benzoic acid. Okay. So these tests, itong mga tatlong to, available po ito sa DOST. Sa STD. And sa STD, sa Standards and Testing Division, pinag-aaralan natin ito to help them na yung kanilang mga produkto ay magiging competitive at makapasok po sa international market. They comply the they international comply requirements. the regulatory requirements. Yes, okay. In the Philippines po kasi tayo pa lang sa Standards and Testing Division ang merong method based on AOAC, yung ating Monier-Williams method, na siya yung acceptable na method para sa European market. Okay, so sa that's part na yun, good. natulungan talaga natin si Hylas kasi sa atin available yung method, so sa atin nila pinatest yung kanilang products. And with that, nakapasok na po sila. So pasok sila sa European market. Wow. So
So we are trying also na mag-validate ng methods para sa allergens, parabens, nitrites, and phosphate. So yung parabens po, tinitingnan natin yung ating mga baked products kasi minsan sa isang Bake naman. production area, minsan merong area na walang dapat nuts, walang milk, walang mga ganong allergens kasi may mga consumers tayo na allergic to milk, allergic to nuts. Then yung kabilang production area nila dapat no allergens. Kaya lang minsan hindi natin naiiwasan sa isang production area, nagko-cross-contaminate yung mga yan. So, yun yung gusto nating tingnan, na kung yung naka-declare na product is dapat without allergens, dapat wala talaga siyang allergens. Para So, may test mapanatag. kayo for that? Yun yung dinedevelop natin, binavalidate okay. natin ngayon, Doc Viob. Gusto po nating marinig, LD May or Joy, no, kung ano ba yung naging experience ninyo para at mapatunayan talaga yung kahalagahan nitong mga test na ito, especially that you are a local distributor and you are aiming for the international market, especially European market, which requires very stringent standards, no, and requirements as regards to food. So, gaya na sabi niyo, Ma'am Connie, different country, different requirements. Yes. So, nahirapan kami doon nung time na yung client namin nag-update ng required requirements nila sa amin. So, nung time na hindi kami pwedeng mag-export. Kasi kulang kami ng requirement eh. So, bago namin malabas yung product namin, we need to comply yung another method na gusto nilang idagdag or another testing na kailangan. Bago Opo. ito, no? Yun yung Monio Williams na in-offer po ni DOST-ITDI sa amin. So, through DOST-ITDI, na-comply namin yung requirements and then mas naging easy sa amin na ma-export yung product namin dun sa namin po, sa client namin. Miss Rachel, ayan, ang ganda nung sinabi ng Yes experience po. nila LD May, no? Yes po. Ano naman pakiramdam ninyo? Siyempre po, Doc Vio, napaka-fulfilling on the part of the technical services na nasiserve namin yung requirements ng ating mga kumpanya, ng ating local companies here in the country. Especially that yung products nila lumalabas nakakarating. So parang yung pangalan ng not only the name of their company, Yes. but also yung pangalan ng Pilipinas, Correct, lumalabas, exactly. nakakarating sa ibang sa merkado outside, sa abroad. Nandoon yung commitment ng Standards and Testing Division at ng buong ITDI na patuloy pa naming palalawakin yung aming testing services wherein mas marami pa kaming pwedeng ma-serve na industry. Ayaw nating nadidetain yung ating mga produkto from one port outside the country kasi gusto natin, mas nape-penetrate natin yung international market at mas naging kilala yung ating mga produkto. Para nakapag-compete tayo, not only in the ASEAN, but in the international market talaga as a whole. Looking forward, ano pa po yung mga plano ninyo na ma-access na mga test na wala pa ngayon upang matugunan yung pangangailangan pa ninyo? Since ang market namin is, especially sa dried po, is European market, sensitive sila sa allergens. So, ang namin is looking forward kami sa mga bagong testing na sinasabi ni Ms. Rachel. yung sa allergens. Kasi Yes, malaking bagay sa amin yun. In terms of monetary benefits, let's say, gaano ba ito kalaki ang mai-contribute natin that you were able to penetrate the European market through the test provided by DOST-ITDI, no? We supply 40 to 50 tons of dried fruits. Estimated value is $800 to $1 million year. Yes, A year. annually, di ba? Yes. Patunay Yeah. na yung ating mga local technologies and services ay talagang nakakatulong Yes. sa ating mga industriya. You have a one-stop shop po dito sa ITDI. Yes, exactly. Looking forward din po sa mga R&D projects nila, Yeah, ma'am. okay. Kaya po recently lang, ma'am. Yes, opo. Open pa po kami, ma'am, for any help po, especially sa mga waste products. Nandoon po lagi ang commitment ng DOST-ITDI na i-provide yung mga requirements ng ating industry sector. So, maaasahan po ninyo lagi na tutugunan ng DOST-ITDI yung ating mga pangangailangan ng ating industriya. Okay. Atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa mga iba't ibang technical services and testing na ginagawa ng DOST-ITDI. Sa ating pagpapatuloy, we have here with us Isaiah Ubando and Engineer Mark Guevara.
No? Sila po ang ating makakasama upang i-discuss po sa ating mga manonood kung ano-ano pa ba ang mga karagdagang testing services na available sa ating STD, ITDI. Ano pa yung mga karagdagang test na available pa po sa STD? So, meron po kaming method on the analysis naman po ng vitamin A. So, yung vitamin A is marami po tayong nakukuha nito. Let's say sa milk. So, binalidate natin siya para makahanap tayo ng another method wherein hindi na po tayo gagamit ng sobrang daming organic solvents during the analysis. This is para protektahan din po yung ating mga analysts na nagkakandak ng test. And also, this will be more environment-friendly po. Nakapag-reduce kami ng 52% in terms of organic solvent na ginagamit namin sa testing. So, ang laking kabawasan po, no, not only on the expense side, doon sa aming expenses sa laboratory, but then we are also trying to save the environment with this reduction ng organic solvent that we use. And then another one po is yung ating folic and folate. Alam natin na ito yung requirement ng ating mga breastfeeding and lactating mothers, yung ating mga pregnant women. So, nag-validate din po tayo ng method para ma-identify din natin yung mga products in the market na pwedeng tugunan yung requirement ng ating mga this sector ng ating mga kababaihan. So, yun po, yun yung mga methods na bago natin. Nabanggit mo yung folate acid, no? Napaka-importante nga po nito sa ating mga lactating and breastfeeding moms, no? Paano ba ninyo nadidevelop ang ganitong mga testing services? So, meron naman po tayong mga sinusunod ng mga international methods na available po, no? So, yun yung mga china-challenge natin sa laboratory. Kung yung ating laboratory ay kaya ding ma-attain yung ganong klaseng measurements na established na internationally. Meron tayong mga proficiency testing na ginagawa ng ating mga analyst. Meron tayong mga ina-analyze din ng mga certified reference materials. For example, yung kanina na lang meron tayong dried fruit. So, meron din po mga dried fruits na available internationally na reference materials na or certified reference materials. Ibig pong sabihin ito, meron na silang naka-assign na mga values na kailangan na lang ma-meet ng laboratory na magte-test nitong mga materials na ito. Si DOST ITDI ay meron mo tayong metrology in chemistry and metrology and biology. So, yung ating metrology in chemistry, sila po ang local na nagde-develop ng mga certified reference materials. Yes, exactly. So, yes po. So, may capability na po ang Pilipinas na mag-produce ng mga produktong ito para yung mga laboratories natin dito na local, pwedeng dito na bumili sa ating metrology and chemistry. Hindi na nila kailangan pang yung bumili mga reference sa labas. materials na ito. Kasi meron tayong reference materials na pwede natin gamitin sa ating routine testing in the lab. It does not only make us more competitive, but also lessens the cost, no, of our industries so that they don't have to send their materials or products outside the country just for these testing services. We have them here, no? Mahalaga po sa amin yung paggamit ng reference materials kasi we want to be assured na we are doing the test right, accurate, and credible. For example, for construction materials. So, we want to make sure na tama yung aming nakukuhang data. Especially sa ating current administration, we are into infrastructure. So, we have this program which is the Build Better More. Ang dami pong naka-line up na mga infrastructure projects such as the subway project. So, currently po, SCD is accepting samples for construction materials po. So, ang maganda po dito, marami po tayong mga customers like the contractors from the subway project. So, nagpapatest sila sa atin, ma'am, sa STD. subway na. Yes, ma'am. So, ma'am, bakit sila nagpapatest sa STD? Kasi they want to know if the raw materials being used for, or the materials being used for the construction ng subway and other projects ay papasa sa standards. Quality testing means safety of general public. So, that is one of the mandates of STD to ensure the safety of our public. What other commodities do you test at STD? Kung pagdating po sa mga estudyante, o yung bulk ng analysis na pinapagawa nila sa Standards and Testing Division are more on natural products. Nagpapatest sila ng phytochemical analysis, antioxidants, Ng ano? ng mga plant materials, and anything na ma-develop nila sa kanilang school. But lately, what we have noticed po talaga, yung spike ng samples na pumapasok
specifically for the chemistry laboratory, is on construction materials and fuels. And then for the physical and performance testing, meron din silang mga nare-receive on 3D printed materials. Nag-start po siya ngayong taon. Nagkaroon po ng trend sa pagsasubmit ng mga customers ng 3D printed samples. Okay. Hindi lang yung mga companies, pati mga students. Yeah. Kasi balak nilang i-replace ang certain materials nila. May isang customer na nag-submit ng 3D printed leg. Hindi lang siyang from knee to feet. Meron pa nga yung buong leg. Kinater yung services namin para malaman kung gaano ba katibay ang kanilang nagawa. Okay. Or meron bang specific weight lang ng tao na kaya yung product nila. Magkakasya ba? Or masisira ba after prolonged use? Or kaya ba siya pang lifetime? Ganun po. Yun nga, yung physical properties, kumbaga. Very diversified Yes. pala yung mga products na For kinikater nyo, physical no? and performance Rachel? testing, yes. And how about Miss Isaiah? We have ongoing development, self-heating test. So self-heating test, tinitignan niya po kung every time we transport, nilalagay natin yung ating charcoals sa mga cargo for transport, kung ito ba ay magkakaroon ng spontaneous heating. So we put the sample inside the oven at this temperature for 24 hours. So titignan po namin kinabukasan kung yung temperature nyo po ba ay tumaas. So kapag tumaas po siya ng more than 60 degrees, ibig sabihin, itong material na to, itong charcoal na to, ay pwede po siyang spontaneously umapoy. So doon natin malalaman kung ano po yung gano'n lang kalaki yung charcoals or yung material na pwede nating i-transport. Talagang tunay nga na ang objective talaga ng ating mga test is to really to safeguard Yes yung po. ating mga kababayan. To serve the interest po talaga of Filipino people. Yes, Opo. exactly. We would like to encourage more po sana yung ating mga industry na i-avail po natin yung testing services ng DOST-ITDI. Malaking kaginhawaan po para sa industriya na mapatest natin at mabigyan natin ng kapanatagan yung ating mga consumers na yung ating mga produkto ay safe para sa kanilang consumption. Okay, thank you for that, Ma'am Rachel. So with that, hopefully we were able to educate you, ladies and gentlemen, yung ating mga manonood. Maraming salamat for staying with us. Yes. Patuloy ninyong tangkilikin ang programang naghahatid, nagbibigay ng kaalaman sa siyensya, teknolohiya, inovasyon, at saya. Dito lang yan sa Teknegosyo!